So everyone, welcome to the introduction to the rudiments of apologetics. Yan. So itong lecture na to, ito din yung gagamitin ko dun sa aking magiging lecture sa sa isang lugar dito sa Cordillera. Hindi ko na muna babanggitin kung saan kung matutuloy tayo. Ayan. Hi Philosopher. Ayan. Ah, kasi kumbaga magkakaroon din tayo ng lecture doon, not sa lugar na iyon. Ayan. And we've been invited to talk about apologetics and tawag dito yung Marian dogmas. Ayan. So tonight, hindi naman masyadong yung pag-aaralan natin. Mga basic lang naman ito. This is just an introduction. The second part of this, so yung iba mag-mute po muna yan. Upon entering, mute po muna tayo. Ayan. So hindi ko kasi nakikita kayo diyan eh. Sorry ha. So yung magiging part 2 po ng ating apologetics would be the faith and reason and apologetics. Kung saan i-discuss natin doon yung pananaw natin patungkol sa paggamit ng faith at saka ng reason at kung ano yung relation nito sa apologetics. Ayan. Okay. So, alam ko na lagi nating naririnig yung apologetics, no? Even sa larangan ng politika, they talk about apologetics. Kaya nandiyan yung mga politician apologies na ganito, ganyan, di ba? So, when it comes to apologetics, nung first time kong ma-encounter ito, napakabata ko pa nun, si Jesse Romero, anong apologetics? Anong gagawin niya? Mag-a-apologize? Di ba? Bakit apologetics? Anong gagawin niya? Mag-a-apologize ba to? Hindi pala, no? So, by the way pala, yung ating link po sa mga gustong sumama sa Discord, nandun po sa ating post sa Facebook. I'm sorry, hindi ko pala nalagay dito sa ating sa TikTok yung ating link, no? Nevertheless, pareho din naman yung discussion dito at saka discussion diyan. Okay. So, points of discussion natin. What is apologetics? Brief history of apologetics and the church view regarding apologetics and the role of every Catholics. Pero hindi ko sure kung parang sa tawag sa stress ko at pagod kong gumawa nung nakaraan nung mga lectures, hindi ko alam kung nasunod ko pa tong pagkakasunod-sunod na to. Pero kahit na hindi natin nasunod to, bahala na kayo. Kasi baka yung iba, baka nalagay ko dun sa part 2 nitong discussion na ito, no, brothers and sisters. Kung may sister tayo dyan, meron. Okay. So, of course, pag-uusapan natin ano yung apologetics, no? A brief history of apologetics, no? Although, meron tayong separate na discussion pa dyan kasi mas palalalimin natin yung pangunawa natin sa mga turo ng simbahan, sa mga patungkol sa simbahan. Of course, kasama dyan yung dogmatic theology, kasama dyan yung fundamental theology kung saan nabibilang nga itong apologetics. And ang ginagawa nga nung iba, basically parang interchangeable silang dalawa, no? Pag sinabi nating fundamental theology at saka apologetics. And then sa brief history, ano yung mga stages, no, ng apologetics, no? Ano yung pinagdaanan niya? Paano tayo nag-arrive sa complicated na system na ito, sophisticated rather, no? At ano yung mga aspect, bakit kumbaga nalinang ng gusto ng church yung kanyang paggamit ng apologetics. Kasi may ngayon misconception ngayon na porque nagdedepensa ka ng pananampalataya, apologetics na agad yon, no? So shout out sa The Revealers na hindi porque ikaw ay nagdedepensa ng isang particular dogma, apologetics na agad yon. Apologetics ba yung tawag kaya doon? No? Ano naman ang polemics? Mamaya pag nandito yung taga-polemics corner. Anyway, so lahat yan pag-uusapan natin. We will try to at least, no, alamin yung mga basic lang naman, no? Kasi syempre, ang goal lang naman nito na lecture natin ngayon is to introduce apologetics. Okay. So, what are the expectations, no? Ano yung mga expectations natin dito? Tago ko lang to. Ayan. By the conclusion of the lecture, participants are expected to understand the meaning and purpose of apologetics. Although, sabi ko nga kanina, maalam na kayo sa apologetics, easy na lang sa inyo yan no? To live and have a deeper appreciation
of the faith and how to defend it, na which is yun naman yung goal natin na mga sumasama sa apologetics, no, or nagkikipag-apologetics, ganon, and to encourage others to study the faith, no, para matulad tayo kay Isaac, no, seriously, and to help defend and spread the Catholic faith with courage, humility, and charity whenever and wherever, di ko lang nalagay, necessary. Okay. So, maunawaan natin kung ano ba yung apologetics sa mga, syempre, hindi pa masyadong nakakaalam ng apologetics, pero I doubt, no? Isabuhay natin, no, yung pananampalataya natin, paano natin ito i-appreciate, kasi mas magandang nag-apologetics tayo pag alam natin yung pananampalataya natin, hindi ba? Mas magandang nag-apologetics tayo pag alam natin yung turo ng simbahan natin. No, hindi yung nag-iimbento tayo ng sarili nating dogma. Hindi yung nagtuturo tayo ng paputyo-putyo lang. Hindi yung parang basta may masabi lang tayo, etc. Ganun na yung apologetics natin, no. Sabi nga ni isang kaibigan natin, we need to to step up dun sa way na kung paano natin ginagawa ang apologetics. Kasi yung mga kalaban ng pananampalataya, nag-i-improve din sila. So we need also to improve, no, and develop, no, our ways of apologetics, no. And of course, walang kwenta ito kung hindi natin ma-encourage, especially yung mga kapwa nating Katoliko, kasi ang apologetics hindi lang siya para sa panlabas, hindi lang siya pang external, no. Unahin mo din yung nasa loob, no, kasi hindi na gaya noon na ang focus ng simbahan is yung mga kalaban lang sa labas ng simbahan. Kundi ngayon, marami na ding mga kapwa na kailangan nating lapatan ng apologetics, kasi aside from evangelization at catechesis, nariyan ang apologetics. Magkakapatid lahat yan. Magkakasama yan. Yun nga lamang, of course, ang focus natin ay apologetics kasi naniniwala tayo bilang mga apologists na in doing apologetics, we are integrating already catechism and evangelization. Okay. Apologia. Ayan. What is apologetics? Alam ko naririnig nyo na lagi to, no? Kahit ka nakapikit kayo, pwede nyo nang sabihin to or jambulin to, di ba? Apologetics is the systematic defense of the faith through faith and reason. It came from the Greek word apologia, which means a defense, or in other variations to defend, no, in basic terms, no. Basically, ang ginagamit nating primary biblical foundation diyan ay ang 1 Peter chapter 3 verse 15, which I know na kayo ay pamilyar diyan, di ba? Always be ready to give an answer, to provide an answer, or to defend the faith, sabi doon, di ba? So doon natin ibinase kumbaga yung definition natin ng apologetics, no? Pero syempre maraming consideration pag nag-apologetics ka, na sometimes sorry to say, maging ako, karamihan siguro sa atin, hindi natin nafa-follow, 'di ba? Kasi tao lang tayo with emotions eh. So sometimes yung emotion natin pag dinedepensa natin yung pananampalataya, nag-fluctuate, no? So nako-compromise natin yung ibig sabihin ng apologetics na sinasabi natin, 'di ba? Which is sana yun yung patuloy natin na kumbaga i-improve pa, no? Ayan. So, meron tayong mga mas strict na definition. No, according to Nielsen, sabi niya, what exactly is apologetics? Initially, it is difficult to say precisely what apologetics is, since the term is often used loosely and is in a variety of ways. The most common is being a reasoned defense of the Christian faith. Apologetics is thus fundamentally about arguing rationally for the truth of Christianity. However, not all scholars limit apologetics to rational arguments. Some understand it more broadly to include other ways of persuasion besides argument. Apologetics is the attempt of Christians to persuade others to have faith in the Christian God. Hi, Brother Bruno. Ayan. So, meron pa ditong ibinibigay sa atin na definition si Sheehan, si Archbishop ba or Bishop, no?
M. Sheehan. Sabi niya, it is the science concerned with the defense of the Catholic religion. Pero siguro more on the ano yun more on the tawag dito, the Catholic apologetics na siya. No, so mamaya, tatanungin ko kayo, aside from arguments, ano pa kaya yung ibig sabihin ni Nielsen dito? No? Ano pa kaya yung ibig niyang sabihin? By the way, Nielsen is a Protestant. Maganda lang kasi yung kanyang definition ng apologetics. But here sa aklat ni Latourelle and Fischella, no? The Dictionary of Fundamental Theology, no? Sabi niya dito, apologetics is an authentic theology. So yung apologetics pala is not just a branch of theology, it is considered, no? It is considered an authentic theology. So when we are doing apologetics, we are basically theologizing. So when we do apologetics, we do theology. No, merong akong nakausap noon, sabi niya sa akin, kahit anong ginagawa natin araw-araw, kahit magsaing lang tayo ng bigas, nagte-theologize tayo. Kahit magpakain lang tayo ng pato, nagte-theologize na tayo, sabi ba naman ng isang kaibigan kong theologian, no? Anyway, kasi nagkaroon kami ng pagtatalo about the Santo Niño de Palaboy, something like that, no? Another definition is that, according to Monsignor Paul Glenn, sabi niya, it is the science which explains and justifies the Catholic religion as the true religion. Pero parang yung definition na binibigay kasi nila dito ay more on, sa Catholic apologetics. And sabi naman ng OSV Catholic Encyclopedia from J. Stravinskas, sabi niya, is the theological discipline concerned with the defense of or proofs for the faith. It attempts a coherent explanation of the faith, both to eliminate hostility against it and to elicit understanding and even acceptance to the listener. Yun yung sinasabi niya. And nag-expound siya dito na it comes from the Greek word apologistai, aside from dun sa common na apologia, to defend oneself, no? And sabi dito, the words apology and apologia comes from the same source. Thus, apology, apologia, and apologetics is the same. Meaning, self-defense. Dinedepensahan kasi natin dito yung sarili natin. Hindi yung sarili natin yung sarili nating pananampalataya. Parang ang gulo, no? So, dinedepensahan natin yung ating sariling pananampalataya dito. Ayan. So, sabi dito, meron pa sa Latin, no? Or sabi dito, the term is derived from the Latin adjective apologeticus, which in turn has its origin in the Greek adjective apologeticus, the substantive being apologia, apology, or defense. So, substantive being niya pala yung apologia na binabanggit natin doon mismo sa Greek na binanggit natin kanina. Ayan. So, ito naman, galing siya dito. Okay. According to Encyclopedia Britannica, it is a study. So, when we do apologetics pala, we do not just defend, we study. No? Kaya lang, minsan, marami sa atin nagra-rush mag-apologetics. Ang alam natin sa apologetics, debate. Sino ang nag-aakala dito na pag sinabing apologetics, it is equivalent sa debate? No? Hindi lang po sa debate umiiral ang or umiinog ang apologetics. Ang apologetics, isa siyang pag-aaral. Kaya nga theology 'Di ba? Ang apologetics, formal na pag-aaral, no, dalisay na pag-aaral, isinasabuhay na iniaaral. At dito sa paggawa natin ng apologetics na to, hindi lang lahat puro debate. No, hindi lang lahat puro debate. No? Sometimes meron din tayong lecture, pwede kang mag-apologetics gamit ang sulat, pwede kang mag-apologetics gamit ang musika, ang kanta, pwede kang mag-apologetics gamit ang art. Nung nasa Baguio ako, nasa Session Road ako, I should say,
meron isang pastor, no, na inaatake niya yung pananampalatayang Katoliko, naka-megaphone yung pastor. Hindi ako makasabat eh. Hindi ako makasabat. Ang ginawa ng yung mga Katoliko, pinalibutan nila yon, yung anti-Catholic. Hindi ako makasabat kasi. Ang ginawa ko, kasi tuwing Sunday kasi yon after ng mass, meron yung chalk art, 'di ba? Nagcho-chalk art sila dun sa Session Road. Kinuha ko yung chalk, lahat ng atake niya, sinasagot ko gamit yung chalk dun sa tawag dito dun sa lupa or dun sa semento, no? Ganun ko siya ginawa. So, still you are doing apologetics, no? Sometimes depende yan sa kausap mo. Kung yung apologetics ba is malalim, kung yung apologetics bang i-apply mo is just a conversational, kung yung apologetics ba na gagamitin mo is ano lang, ibabagay mo dun sa way ng alam mo na kung paano niya mauunawaan yon. No, sometimes nagiging aggressive because we combine apologetics with polemics, no? And kung titignan mo yung mga saints, no, paano mag-apologetics yung ibang mga saints, no? Lalo yung mga hindi talaga apologist, 'di ba? No Jesus, no Mary. No Mary, no Jesus. Yung mga ganun lang ba yung apologetics nila, no? So, without the church, there is no Bible. Yung mga ganun-ganun lang, no? Pero napaka-effective, no? So, sometimes, nakabagay doon sa kausap natin, yung approach natin doon sa apologetics. Kaya, totoo yung sinasabi ng Bible na sometimes, no, natuthrow natin ay yung perlas doon sa baboy o doon sa aso. Kasi kahit na tayo ay nagbibigay ng napakagandang mga arguments sa kanila, yung iba naman, tinatapakan lang yung mga arguments na yon because they do not even care to understand your apologetics. No, ayan. Shout out daw sa The Polemics Corner. So when we talk about apologetics, we also talk about the science of apologetics, which is distinct from the apology of dogma. Ito na yung tinatanong ko kanina. What is apology of dogma? So by the way, you can validate lahat ng sinasabi ko dito, hindi po tayo nag-iimbento, no? Apology of dogma, no? This is defending individual dogma or some statement contained in the body of divine teachings. Ang tawag pala dun sa palagi nating ginagawa, apology of dogma. When we only selectively try to defend something, or when we defend a particular dogma, individual dogma, that is what we call apology of dogma. No? But when we say apologetics, it is positive rather than negative. It inquires into the acceptability of the body of revealed doctrines as a whole. Kaya kapag nag-apologetics ka, kaya mong i-synthesize lahat ng dogma in relation sa iba pang mga dogma and mysteries of the faith. So, hindi lang yung dinedefend mo ito, pero hindi mo madepensahan yung iba. Or nagseselect ka lang ng gusto mong idepensa, parang ganon. Pero as long as kaya mo namang i-relate yung iba, you are doing apologetics na tinatawag nila. Pero oo nga naman, mabait naman ang church natin. Basta nagdedepensa tayo ngayon sa pananampalataya natin, we are doing apologetics. Hindi naman tayo ganun ka-strict eh. This is more on the theological nuances na eh. But then if we're going to look at it dun sa normal level, bahala na kung yan ay apology of dogma and apologetics or apologetics. Ang mahalaga, sinasabi natin, madepensahan natin yung ating pananampalataya, hindi ba? So, we're up to the 3 great divisions of apologetics. What are the 3 great divisions of apologetics? Ayan. Nandyan pa ba kayo? Okay. So, first is the study of religion in general and the grounds of theistic beliefs. Ako, may mga mahilig dyan sa di ba? Sa mga theistic arguments, no? Mapag-aaralan natin yan pag tayo na ay nasa natural apologetics, no? The study of revealed religion. Number 2 is the study of revealed religion and the grounds of Christian beliefs. And number 3, the study of the Church of Christ. May iglesia ni Cristo pala dito, no? And the grounds of the Catholic beliefs. So, anong ibig sabihin nito, mga kapatid, no?
Una, we compare non-belief with the grounds of theistic beliefism, skepticism, naturalism, etc. 'Di ba? Kasi ang goal natin dito sa first part, ini-study natin yung religion in general, no, and the grounds of the theistic beliefs. Ano ang credibility at credentity ng theistic beliefs para ito ay paniwalaan or may sense na paniwalaan yung bagay na ito. Yan, binabati ko si Magistrate at sama nandito sa ating TikTok, no? Number 2, we are comparing other religions with the Christian religion or belief in general. So, it doesn't matter kung protestante ka dito or katolika, orthodox ka dito. Ang focus natin dito is to compare the Christian faith, the truth of Christ, to other religions, non-Christian religions. Islam, Buddhism, Hinduism, Zoroastrianism, Baha'i faith, etc. No? Na iba pang mga religions. Yes, kasama, correct brother Vadi, kasama yung mga pagano, no, gaya ng INC. And sa study of the Church of Christ naman, sa number 3, the study of the Church of Christ, of course, this is the Catholic Church, no? And the grounds of Catholic beliefs, no? So dito, we are comparing the Catholic Church and the non-Catholics. Diyan na papasok yung mga kapatid natin sa Protestant, diyan na pumapasok yung mga Orthodox, diyan na pumapasok yung mga pseudo-Christians, no? Gaya ng mga MCGI, ganyan. Okay, JW, yan. So, the first division, no? So, when we talk about the first division, we talk about religion in general. So, religion is the system of belief na meron ang isang particular na grupo ng tao or isang individual. No? So, we're talking about natural revelation versus supernatural revelation. Okay? So, ibig sabihin, merong revelation na ibinigay sa atin, yung divine revelation, no? Meron ding tinatawag natin na natural revelation. Ano ang meron sa natural revelation? Ano yon? By instinct, sabi nga sa Catechism of the Catholic Church sa 27, sabi din nila ni Saint Augustine, our heart is restless until we rest in you, sa God. Ibig sabihin, sa puso ng tao, meron diyang nakatanim na, yan, natural law, at merong nakatanim dyan na desire sa puso ng tao na hanapin yung lumikha sa kanya. But then, as these people tries to seek, no, tinatry nilang hanapin yung lumikha sa kanila, nagkaroon sila ng iba't ibang ways na mali. Kaya biglang umusbong yung iba't ibang mga religion na pampagano, no? Yung religion na pagsamba sa araw, animistic religions, etc. Yung mga pagan religions. Kasi yung desire ng tao na hanapin yung kanyang lumikha na nasa puso niya, we are being attracted like an iron or a steel to a magnet. Mali lamang yung way para matuklasan niya yung lumikha sa kanya. So, dahil mali yung ways, mali yung paggamit. No, mali yung natagpuan. Kaya nagkaroon ng pagan religions. Okay? And so, isang araw, biglang itong Diyos na hinahanap ng tao na ito, siya mismo yung nag-reveal sa kanyang sarili doon sa kanyang lingkod. And to whom God revealed Himself. Kanino in-reveal ng Diyos ang kanyang sarili? According to the history of our salvation, sino makakasagot? Sabi ni Ran, si Jesus daw? Si Jesus nga ba? Kanino in-reveal ng Diyos? Sino yung kinausap sino yung taong ito na narinig niya yung boses ng Diyos? Sino yon?
Kay Abraham. Abraham. No, kaya nga yung pananampalataya natin ay tinatawag na Abrahamic faith. So, doon sa Abrahamic faith, na-introduce, correct me if I'm wrong, yung monotheism. Kasi doon sa mga naunang mga paniniwala, nagkaroon ng kasobrahan, nagkaroon ng polytheism. Okay? So, nagkaroon ngayon ng tinatawag natin na divine revelation. Pero kung titignan mo, yung narrative ng ibang mga relihiyon, yung worldview nila, no, yung worldview nila, pag titignan mo, merong parang sense ng supernatural, no? Pero it's not actually supernatural. Sabi nga ni Father Winston, when we talk about supernatural, we do not just refer to spirits, we do not just refer to angels, we strictly, primarily refer to God. Kapag sinabi nating supernatural in theological sense, it refers to God. No? Ngayon, pag titignan mo halimbawa yung Jainism, 'di ba? Merong si Mahavira, meron siyang na-experience, 'di ba? Na tinatawag na parang nirvana, no, enlightenment. Si Buddha, ganun din, si Siddhartha Gautama. Tapos meron ding ipinapaliwanag na parang some sort of revelation si Zarathustra, no, etc. Pati si Muhammad meron din, etc. So yung mga bagay na iyon, yun yung mga napapabilang sa tinatawag natin na natural revelation, but they don't equate to the weight and truth na nai-reveal at naibigay sa atin doon sa tinatawag natin na divine revelation. So we call it natural revelation yung sa kanila, yung sa atin naman ay divine revelation. At God wants to communicate Himself to the whole of humanity and to bring everyone back, no, sa Kanya through the truth being revealed to us in what? In the divine revelation, not in the natural revelation. Pero sa ibang religions, hindi ko alam kung mag-a-agree kayo dito, pero siguro hindi lahat, merong mga tinatawag na race of truth. Pero yung mga yon, nuances lang naman. We're not strictly saying na ganon, pero merong mga bahid, tama si Brother Bruno, no? May mga bahid ng katotohanan sa ibang relihiyon na nagpo-point lahat kay Jesus Christ. Okay? So parang ganon. Ayan. So binabati ko pala si Father. Ayan. Ala, Father, correct me ha kapag nagkamali ako, Father ha. Okay. So, number 2, the existence of God. So, we also talk about the existence of God. No? Siyempre, dito sa first division, ipinapakilala natin ang tunay na Diyos na tunay na nag-e-exist, no? Kumpara sa ibang mga Diyos. And primarily, to counter or to as a response dun sa challenge na ibinabato ng mga skeptics, ng mga tinatawag na mga atheist, mga agnostic, but syempre agnosticism is practical atheism. Hindi ka lang sigurado talaga, para sa'yo wala talaga, pero para mas safe, sabihin mo na lang, hindi ka sigurado. So, man, sabi dito, yung free will, pag-uusapan dyan, yung free will, hindi ko sinabi ngayon natin pag-uusapan yung mga yan, ha? Introduction pa. Mag-i-invite tayo ng mga speakers natin. Na, syempre, katuwang natin, no? Body, soul, immortality, future life, yan. And of course, a refutation of monism, determinism, strict determinism, ha? Pag sinabi natin determinism, we're talking about the strict determinism and other anti-theistic theories. So mapag-aaralan dito yung mga haka-haka ni Hume, yung mga kalabisan ni Immanuel Kant, no, yung mga sinasabi ni Kierkegaard, etc. Pag-aaralan natin lahat yan dito sa part na ito, no. Yung mga arguments, yan. Second division, DepEd ba to? To establish facts of revelation. So diyan papasok yung credentity versus credibility, pero hindi natin dito yan pag-aaralan. Pag-aaralan natin sa mga susunod, sa faith and reason, no? Sa part 2 nito, sa next na, sa Saturday,
through 3 progressive stages. Ano yung 3 progressive stages na yan? First, primitive revelation. 'Di ba? Kaya nga pag tignan mo yung ibang mga lugar at sibilisasyon, meron silang concept ng pinagmulan. Ano na yon yung sa Japan, Izanani at saka Izanagi, no? Tapos nagmate sila. Ang bunga ng pagmamahalan nila ay si Amaterasu Omikami, the god of the sun. 'Di ba? Ganun, 'di ba? May mga ganun, 'di ba? O kaya si ganito sa iba naman yung narrative ng Buddhism, etc., no? Mosaic revelation, and syempre papasok dito nung wala pa yung wala pa yung including yung dito, yung narrative ng Judaism, di ba? The imperfect church kung tawagin ng ilan, no? And then the Mosaic revelation and Christian revelation. Yan yung kumbaga yung mga progressive stages niya. So tignan nyo, nagpro-progress siya, parang kasalanan lang. From pagsuway, napunta sa pagkainggit, napunta sa pagpatay, ganun, di ba? So, ganun din naman yung sa Revelation. From primitive roots, nagkaroon ng mas systematic kasi nagkaroon ng mga batas, nagkaroon ng mga rituals, system of worship, ganun. And number 3, hanggang sa dumating na yung ating Panginoong Hesukristo to fulfill the law and to at least to clear yung mga kumbaga hindi na uunawaan nung una, parang ganun, or yung mga kamalian nung una. Ayan. So ano yon? Dinedemonstrate natin dito yung sa third division naman, sorry. Nasa third division na tayo, masyado kasi ayan. So sa third division naman, syempre dito na papasok yung pagpapatotoo nating mga Katoliko sa ating pananampalataya. Demonstration of the true Church of Christ. Hindi po ito yung tinatag noong 1914, ha? Wait lang, natawa ko doon sa sabi ni Brother Bruno. Si malakas at mabuti naman daw sa atin dito. Sa mga, natin, di ba? Sa concept natin dito sa mga Pinoy, si malakas at mabuti, tapos nabiyak yung kawayan. Ganon, di ba? Sa third division naman, mamaya i-specify natin itong mga to, no? Wala pa tayo dito sa talagang demonstration of the true Church of Christ. Pasintabi na lang po sa mga iba dyan, no? Pero dito pinag-aaralan na yung the true Church of Christ, no? And its identity, sino kaya yan? With the Catholic Church. Nandyan na pala. True, number 1. Yung source natin ng divine revelation ay ng deposit of faith natin, tradition, 'di ba? Papasok na diyan yung sa Bible, ganyan. Yung oral tradition saka yung written, succession and authority. Tapos of course, the essential features, ano 'yon? Visibility, nakikita yung church natin kasi may mga naniniwala na ang church daw ay invisible. So, sino naniniwala doon na ay ang church hindi po yan physical no? Ang church po kasi yan parang transcendental na parang hindi mo alam yung katabi mo kabilang sa true church yan. Pero hindi niya din alam, hindi nakikita kasi ang true church May ganun, di ba? Indefectibility, infallibility. Sino nakakaalam ng difference ng indefectibility at infallibility? Anyone? Ano ang difference? Sige, Brother Justin, what is indefectibility? Indefectibility is just like a Protestant. Hindi, okay, sige, mamaya na. Sige, okay na po. Okay, thank you very much. Kapag sinabi natin indefectibility, it's like the characteristic or quality ng Catholic Church to be incapable of decay, failure or error, no? So more siya sa theological belief, no, ng simbahan sa whole, parang ganon. Pag infallibility naman, saan naman natin yung kinakapit? Apostolic Fathers. Right? Sa papacy, sa pagtiteach, no, etc., no? Hindi siya,
hindi naapektuhan yun ba yun? Oo. Kapag infallibility naman, patungkol yan sa aspeto ng pagtuturo. So, which is broader. Mas broad yung indefectibility. Kasi, parang nag-a-apply siya sa overall endurance ng Catholic religion. Diba? Hindi masisira yung ating pananampalataya. Hindi madadaig, hindi matatalo, hindi magagapi. Indefectibility. Yan. At hindi magkakamali sa kanyang mga turo. Infallibility. Okay. So tama yung sabi ni Brother Ran. Indefectibility ay sa church dahil si Christ ang head. Correct. No? At itinayo niya to sa bato. Ayan. And of course, number 3, the distinctive marks. Ano to mga distinctive marks na ito ng tunay na iglesia? Unity. No, one. Unam. No, 'di ba, Prof? Nandito pala si Prof. Sanctity, no? Yung holiness, Catholicity, no? And yung universality yan, and apostolicity or the 4 marks of the church. Pero pag-aaralan natin yan, pag nandun na tayo sa specific na topic na yon. Introduction pa lang naman ito. May inquisitor, ah. Okay. What and who is an apologist? Nako, delikado tayong lahat dito, ah. Sino naman at ano naman ang isang apologist? Siyempre, alam na natin kung ano yung apologist, no? Siya yung nagdedepensa sa pananampalataya, no? Who, no? Parang pareho lang din, di ba? So, a Christian apologist, no? Sa Christian apologist pa rin tayo, although kapag Catholic apologist ka, dapat Christian apologist ka, di ba? De facto dapat, no? So, a Christian apologist is one who explains and defends the truths of the Christian faith using reason, evidence, and scripture. Far from apologizing in modern sense, an apologist offers a thoughtful case for Catholicism or the Christian faith, answering objections and clarifying misunderstandings. Answer objections, to clarify misunderstandings. Hindi para manalo ng debate, hindi para maging, ganyan, ganito, ganyan. No. Pero sometimes, sabi ko nga kanina, nagkakamali din tayo. Pero the main goal is to, of course, to clarify misunderstandings, to answer objections, no, of the faith, no, not to show of brilliance. No, big word, ah. Catholic apologists draw from sacred scripture, yan yung source natin, sacred tradition, philosophy. Yung mga ibang kalaban kasi natin, ayaw nila sa philosophy, no? History, naku, naalala ko na naman si Isaac, and even science, to show that belief in Jesus Christ is both reasonable and true. Kailangan mapatunayan natin at may pakita natin, may demonstrate natin na yung pananampalataya natin are both reasonable and is both reasonable and true. And the goal is not to win arguments, pero nakasanayan rin natin mag-win ng arguments kasi nakasanayan pampalipas ng oras na lang kasi ngayon ang apologetics, but to lead others closer to Christ through truth spoken in love, according to Ephesians chapter 4 verse 15. Because what is the supreme law of the church, Prof? Makakapagsalita kayo sa Prof ngayon? Ayan, makakapagsalita po. The supreme law of the church is the salvation of souls. Ayan. No? In Latin, Salus animarum. ayan, the salvation of the souls. Kaya napakaingat dapat natin sa pag-apologetics kasi baka yung ginagawa nating apologetics baka nakakapag-mislead pala tayo ng mga kapatid natin na baka mapalayo natin sila sa pananampalataya lalo. Kasi mali-mali yung itinuturo natin. O tayo nagkakamali tayo pero iba yung mali-mali sa nagkakamali.
'Di ba? Lalo pag paninindigan natin yung kamalian. No, napakahirap niyan. So baka mapalayo sila sa kaligtasan, mapahamak sila, mas malaki ang magiging sumbat mo sa Diyos, no, sa araw ng paghuhukom. Kasi meron ka ding nalalaman. Hindi ka lang ordinaryong Katoliko in a sense na, laiko pa rin tayo naman yung iba, no, karamihan, pero dahil sa may alam ka, mas malaki yung pananagutan mo sa Diyos. Accountable ka. Kaya sabi ni Kristo, mag-ingat ka, baka yung inaakala mong liwanag na nasa iyo, kadiliman pala. No, so it's very dangerous, no? That's why we should always be careful. No? Ayan. So, what are the biblical foundations of apologetics? Of course, marami. Pero pinaka-basic dyan, yung sinasabi sa atin sa 1 Peter chapter 3, verse 15 to 16. Ano sabi? But sanctify the Lord Christ in your hearts. Alam niyo yung word na sanctify, hagiadzo sa Greek, venerate din yan eh. Kaya nung tuklasan ko yan, wow, maganda palang i-ano to i-apply to sa mga saints eh. Kasi sabi ni Christ, sanctify them. No? For you to be sanctified, for you to be venerated. Pwede din pala yun, no? Kasi pag titignan mo yung definition ng hagiadzo sa sa Greek, to venerate ang nakalagay. No, binigyan ko na kayo ng clue. But sanctify the Lord Christ in your hearts, being ready always to satisfy everyone that asketh you a reason or to defend your faith, sabi sa ibang translation. No, i-check nyo daw sa yung version natin, bro Isaac, kung nandiyan ka pa. Joke lang. Nomina Sacra version, joke lang. Okay? Of that hope which is in you, but with modesty and fear. Modesty, modesty and fear. Having a good conscience, that whereas they speak evil of you, they may be ashamed who falsely accuse your good conversation in Christ. No? Mapapahiya sila. No? Pero napakahirap magpakumbaba, mga kapatid. Napakahirap magpakumbaba kasi, no? It's very hard. Na kahit yung mismong pagpapakumbaba natin minsan, pwedeng maging pride yun. Parang sabihin mo sa mga kasama mo, hindi mo ba alam na ako ang pinakamapagkumbaba sa ating lahat? Di ba? Sa ating lahat na nandito, ako ang pinaka-humble sa atin. Di ba? So, sometimes we need to guard ourselves. Kasi we don't know na kahit nag-apologetics tayo, it can be utilized by the devil. O baka ikat nila yung sinabi ko tignan nyo, umamin si Nomina. Yun daw pag-apologetics nila, pwede daw i-utilize ng devil. Pakinggan natin ang recording. Baka sabihin nila dyan tatalino pa naman si Satanas, di ba? So what I mean is that, nasa lecture kasi bro. Mamaya po yung tanong pa bro. Nasa Discord at saka marami tayo. Sige, okay lang bro. Ayan. So titignan natin, no? Sometimes, kailangan i-guard natin yung sarili natin. Pero dahil nasa mahirap iwasan, hindi natin ginajustify, no? We're just acknowledging naman yung kahinaan natin. To be honest lang naman, no? And sabi sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5, paborito ko to. 5 ba to or 15? Baka nagkamali ako ng nalagay na verse. Paki-check nyo na lang. We destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God and take every thought captive to obey Christ. So our ultimate goal as apologists is to obey Christ. Ayan. So for our Discord, Discord link, baka po meron isa dun sa GC namin, sa KOSJM, na pwedeng mag-comment nung link na lang dito sa Comsec para kung may mga gustong pumasok doon. Ayan. Pasuyo na lang po ako. Ayan. Thank you po. Ayan. So, tawag dito, marami tayong mababasa sa Biblia, di ba? Pag-aaralan natin sa susunod dun sa techniques of apologetics, yung dun sa methodology of apologetics, yung mga itinuro ni Jesus Christ na tamang pagsagot sa mga fallacious na tanong. Yan, tuturo natin yan. So, punta tayo ngayon sa approaches in apologetics. Hindi natin pag-aaralan lahat ito ngayon pero papahapyawan lang natin. So, kapag sinabi nating approaches in apologetics, marami yan, pero meron lamang tayong kinuha dito na mga 6. Ayan.
So first is classical apologetics. Ayan. Number 2, we have the evidential apologetics. Number 3, we have presuppositional apologetics. Nako, maalala ko si Sister Solel, di ba? Yung grupo nila Uncle Don Juan. Ayan. Reformed epistemology, hindi epistemology, fideism, at saka informal apologetics. Yan yung mga strict apologetics eh. No, alam natin lahat yan. Kung ano yung strict apologetics. Sana ang tawag yan, Sorianism. Yan, parang, kung ako lang maglalapat ng term ha, Sorianism. Ayan. Ayan. So, next is other distinctions. Negative apologetics. No? Ano ang negative apologetics? No? Apophatic, no? Focuses on removing objections to the faith. No? Nire-remove natin yung mga objections laban sa pananampalataya natin. Kaya negative apologetics because we negate those objections. Number 2, if we negate those objections, after we negate them, we affirm our faith, papasok tayo sa tinatawag na positive apologetics. So this positive apologetics focuses on providing direct, rational support for the truth of Christianity or the Catholic religion. Pwede naman. Meron din tayong tinatawag na cultural apologetics. Aims to engage the culture by combining the best elements of multiple methods depending on the context. By commending Christianity as true and good, often through art, story, and addressing social issues. Diyan na pumapasok yung pakikipag-debate laban sa ganito, sa abortion, etc. No. Yeah, yung kay Thomas Aquinas, more siya on negative positive, tapos sinesynthesize niya. No? And of course, pati art, na-express sa art, sa story, ganyan eh, di ba? And we also have the integrative approach. Kapag sinabi natin integrative approach, we combine the best elements of multiple methods depending on the context of their audience. This is usually being done by a lot of us, di ba? So that is the integrative approach. So ano yung other distinctions? We have the negative apologetics, we have the positive apologetics, we have cultural apologetics, and we have integrative approach of apologetics. Okay, nakuha po ba? Ayan. Nakuha ba? Ran? Ayan. Yes. Okay. Okay. Oo, Thank you po. So, No, let's mali. proceed with the classical apologetics. Ganyan Ran. Classical apologetics. Okay? So, sino yan? Siyempre, kilala nyo na, basta may ganyan dun sa dibdib, that's our great, no? Saint Thomas Aquinas. Ayan. So, classical apologetics is a two-step rationalistic method kasi talagang ino-emphasize din yung paggamit ng rationality eh. No, ratio. The first method is to establish theism, God's existence, through natural theology and philosophical arguments. Examples, cosmological. Kapag sinabi natin cosmological, ano yan? Alam mo ba yan, Ran? Kapag sinabi natin cosmological? So, kapag cosmological, often, di ba, nagpo-focus tayo dun sa source, no, ng mga bagay na ito, no? Mamaya, di-discuss natin yan. Familiar tayo dyan, pero pag-aaralan natin yan sa susunod. Teleological, about dun sa mga, kumbaga, mga good things, mga good results, benefits, parang ganun, like sa fine-tuning, mga ganyan. Kaya tayo may ganito, kasi may ganyan, kasi merong Diyos, parang ganyan. Ano pa ba? Nasaan na tayo? Ontological arguments, no? Na more on sa pag-prove ng reality, no? Ano ba yung
sa realidad yung patungkol sa Diyos, ganyan, using logic, etc. No? Metaphysical din yan. Kasi ontology is a branch of metaphysics. And the second method is to provide evidence for the reliability of the Bible and the divinity of Christ. No? So, yun yung isusunod mo dyan. After mo siya ma-establish, mag-provide ka naman ngayon ng mga evidence, pwedeng mga natural evidence, na magsasabi na ang Bible at yung divinity of Christ o kaya ang Christianity etc. ay rational na paniwalaan. So, proponents natin dyan, Saints Anselm, Ambrose, kunin natin yung pointer natin. Wait lang ha, dapat social yung pointer natin eh. Wala pa nakalagay dyan. Ay, wala pala dito. So, ballpen na lang. Ayan. Para maturo natin dito sa mga nasa TikTok. Ayun, di ba? So, tawag dito Saint Ambrose, Thomas Aquinas, C.S. Lewis dito sa ano natin sa modern contemporary times natin, Norman Geisler, etc. Yan yung classical apologetics. So, ang Catholic Church heavily applying is heavily applying the classical apologetics approach, lalo na doon sa context ng paggamit natin ng Thomistic philosophy. We have also evidential apologetics, no? Ano naman tong evidential apologetics, no? So this is Habermas. This is Dr. Gary Habermas. So sa evidential apologetics, this is an inductive facts first approach that focuses on historical and empirical evidence. So more on a posteriori siya rather than a priori. Kasi pag a priori, more siya sa, kumbaga, dun sa reason. Pag a posteriori naman, more siya dun sa na-observe mo. Yan. So, for example, umuulan, sabi nila, kailangan mo nang lumabas para makita mo talaga, ma-prove mo talaga na umuulan. Diba? Ganun siya. Often skips the first step of the classical method. Ang pinagkaiba niya dun sa classical method, ini-skip na niya yung first part, diretso na agad siya sa pag-provide ng ebidensya. Thus, the name, evidential apologetics. Evidence ang pinag-uusapan naman dito. Okay? So, gaya nung ginawa ni, sino yung nakipag-debate kagabi? Ni Christian Logic laban kay Light of Suna. That's more of an evidential apologetics. Okay, yun ang tawag dyan. Number 3, this is one of the most effective, sabi ng mga proponent nito at mga gumagamit nito at subscribers nito. Siyempre, yung kaibigan natin si San Agustin dyan, na isang, di ko na alam kung theist pa siya ngayon. Nandiyan nabibilang sina Don Juan, Uncle Don Juan, sina Sister Soleil, si Pastor FT, Filingerong Theologian. Ito yung gusto nilang approach yung presup, no? Ayaw ni Prof. Manito presuppositional apologetics, no? So, a scripture first or Christian God first, i-establish mo muna yung Christian worldview or somewhat method that denies neutrality. There is no neutral ground dito. No, ang meron lamang grounding yung paniniwalang Kristiyano. At kapag ikaw ay hindi naniniwala dito or wala kang Diyos, walang grounding ang paniniwala mo. Nonsense ang paniniwala mo kung wala kang grounding nito sa Diyos. Yan ang sinasabi sa atin ng mga presup, no? Pero ang kontra dito ng mga kalaban, circular yan circular. Pero ang maganda dito sa presuppositional apologetics, dinidistinguish niya yung pagkakaiba ng tinatawag natin na vicious circularity sa virtuous circularity. Yan. Kay Uncle Don Juan naman, nagde-devise pala siya ng church first. Yan ang maganda. So, nagde-develop sila. No? So, scripture first, Christian God first, para kay Uncle Don Juan naman daw, yung parang dinesign niya naman ay church first, no? Hindi naman siya contradictory, no? So, this is very effective, no, sa mga atheists, no, at sa mga skeptics. Yes. So, tama si Brother Solomon. So, it argues that without assuming the existence of the triune God, knowledge, logic,
and morality are not possible. Nonsense. Wala kang paggagrownan ng moralidad mo. Wala kang paggagrownan ng paniniwala mo, ng knowledge claims mo, ng lohika mo kung walang Diyos. Kasi ang ultimate source ng knowledge, ng logic at ng morality ay walang iba kundi ang Diyos. Yan ang sinasabi ng pre-sup apologetics. Okay? So, it exposes the inconsistencies in the non-Christian worldviews. And of course, yung main proponents nito includes si Cornelius Van Til. Kaya this is the Van Tilian apologetics or Van Tilian method. Greg Bansen, I think ito yung kasama niya eh. John Frame and Francis Schaeffer, etc. So, that is the presuppositional apologetics. So, bahala kayo kung ano yung, kumbaga, expertise ninyo, saan kayo magsusubscribe. Kung mas gusto nyo ba magstay kayo sa classical apologetics o sa evidential apologetics, presuppositional apologetics. Pero kung kaya nyo lahat, why not? Oh, and of course, we have Reformed epistemology. Bagamat yung isang tao na ipapakita ko dito na proponent nito, heavily utilizing presuppositional apologetics din naman siya, pero nakilala siya more on Reformed epistemology. Sino siya? Of course, this is, kilalang-kilala ninyo, si Dr. Alvin Plantinga. He is dubbed as the parang ano siya, parang Thomas Aquinas of this time, no? Sa world ng sa Protestant, lalo na sa paggamit ng philosophy at logic. Parang siya yung parang, di ba, parang Thomas Aquinas, or kung kahit hindi man Thomas Aquinas, siguro parang Father Lagrange, parang ganon, no? Focuses on the idea that belief in God is properly basic. Properly basic. Di ba? And does not require evidence to be rational. Its method involves challenges to enlightenment assumptions like foundationalism that require evidential proof for all beliefs. Hindi na kailangan. Basta I believe. Kasi alam ko na meron ito. Parang ganon. It suggests that human beings have a natural sense of the divine. Paano yung sinasabi sa CCC 27? No? So, yun yung tinatawag na sensus divinitatis na parang kahit na i-deny mo man yung existence of God or ayaw mong maniwala, meron at meron sa puso mo na parang nagpupush sa'yo para maniwala na mayroong Diyos. Yan. Fideism. Marami nagre-reject dito eh. So, fideism marginalizes or rejects the use of reason. In Aquinas, napakahalaga ng reason, we reject fideism and evidence in favor of faith alone. Naniniwala ako at walang makakatalo sa paniniwala ko, sabi ng Muslim. Sinabi ng Quran, kaya tama ito. No? Tama iyan sapagkat yan ang sabi ng Allah sa buwatan ng di ba? This argues that God is known through a personal, subjective encounter, through the faith or the will, rather than intellectual analysis. No? So, ibig sabihin, or rationality, hindi na kailangan. Faith ay tama na. Whatever you say, whatever you present, we don't care. As long as I have the faith. Ganyan ang fideism. Matatalo mo ba yon? Pagtatanungin ko si Brother Bruno at si Prof, matatalo ba nila yon? Di ba? Mahirap talunin yung ganon. Enough with your theologies, enough with your philosophies, enough with your nonsense catechism and your documents and church fathers. As long as I believe in Christ, the Lord, it's enough for me. Wala nang masama dun kung talagang yun yung paninindigan nila siguro in a sense na yun yung nagpapabanal sa kanila at para gumawa sila ng maganda, tama, di ba? But in some sort, pag ito ay naging idealistic na, nire-reject ito ng Catholic Church. Hi, Brother Benedictus. Brother, brother. Yes. Mamaya muna, Brother Justin. Mamaya natin yung mga tanong pagkatapos ng lecture natin. Don't worry, konti na lang to, nasa kalahati pa lang tayo. Okay. And of course, parang ako yung napagod the cumulative case apologetics, no? What is cumulative case? Hindi po hindi po discrimination to mamaya po lahat yung magtatanong talaga. Ayan. So what is
cumulative case apologetics. Yeah. So, this involves an eclectic approach that combines elements from other methods. So, gumagamit siya ng tinatawag natin na eclectic approach, no, para mag-combine siya ng mga elements. Yan, yung mga question po ninyo, sasagutin natin mamaya kung yung fideism ba ay talagang kontra siya sa tawag dito dun sa faith and reason, ano ba yung nuance diyan, parang ganon, di ba? So kapag sinabi nating eclectic, parang yan yung paggamit mo, pag-derive mo ng ideyas, style, no, ano pa ba yan? Mga diverse na methods, ganyan, no, parang sinisynthesize mo silang lahat, parang ganon. The method views the case for Christianity as cumulative argument, like a lawyer in a courtroom, where various lines of evidence, for example, historical, experiential, logical, are woven together to create a compelling, comprehensive picture. Kaya kagabi pinapresent ko kay Dudes yung ano, dun sa magagaling sa philosophy dito. Pinapresent ko sa kanila yung parang ginagawa kong argument kasi, and I'm trying to use a multi-syllogistic approach, no? Tinatawag ko nga siyang apophatic kasi negative naman, pure negation siya, one affirmation, triadic approach, pero sa kanan na-share ko lang. Ayan. Yan yung cumulative case apologetics. Parang pinagsasama mo ba yung mga magagandang pagsamahin para dun sa bagay na iyon. Parang para makabuild ka ng stronger case mo. Anon. Ayan. So, hingi muna ako ng kape. Ayan, narinig na naman na siguro nila. Salamat po. Joke lang. So, let's proceed with the 3 branches of apologetics. Yan. For the 3 branches of apologetics, nandito na, alam nyo na to. Natural apologetics. Diyan na pumapasok yung mga sinasabi natin kanina dun sa first division. Christian apologetics sa second division, and Catholic apologetics sa third division. Ayan. Kailangan natin ng mahiwagang kape. So, natural apologetics focuses on reasoning for the existence of God using philosophy and natural world to argue that belief in God is rational. Diba? So, heretic apologies. Belief in God is rational. So, basahin nyo na lang yung sa 156 ng Catechism. Okay? So, dyan pumapasok yung arguments na ginagamitan ng teleological arguments, cosmological arguments, ano pa bang mga arguments yan? Moral arguments, ano pa ba yung hindi ko nabanggit? And the like. Ganyan, ontological arguments, yan. Yan. So, yan, nandiyan pala sila di ba? So, knowledge of God gained through the study of nature, reason, and human experience often based on general revelation. Hindi siya heavily reliant, no? Hindi siya heavily reliant sa tinatawag natin na divine revelation. Mas focus siya sa pag-utilize ng general or natural revelation. And for the theistic arguments, rational, philosophical, or empirical justifications intended to demonstrate the existence of God or a supreme being, these arguments form a cumulative case covering areas like cosmology, design, and morality to suggest a personal creator. So that is the intentions of natural apologetics. Ayan. Yes po, nakalive po tayo dito. So, some arguments used in natural apologetics. So first, we have the cosmological argument. The cosmological argument, mostly, yung sa Kalam, kasi Muslim kasi yung Muslim kasi yung tawag dito, Muslim kasi yung parang pinaka mga proponent, parang ganun di ba? Yan. It argues that the universe existence necessitates a first cause. So, everything, parang ganito, everything that begins to exist has a cause. No? The universe begins to exist. Therefore, the universe has a cause, parang ganon. So,
merong cause until mag-arrive ka doon sa ultimate cause na siyang uncaused cost. Okay? Until makarating ka doon sa first cause. And in this sense, kasi pasok siya sa classical apologetics na binabanggit natin kanina, yung first cause is no other than God. Kaya sa 5 proofs of Aquinas or 5 ways of Aquinas, the first mover. Yan, mababanggit, the first cause, the first mover, etc. Yan, first, cause. Diyan, pinag-uusapan yan. Heavily na topic yan, tinatopic yan dito sa cosmological arguments. Ayan. And of course, we have the teleological argument. This points naman dun sa purpose. No? Design and complexity in nature to infer a designer. Intelligent design, fine-tuning, argument from desire. Pakiulit po. Yung cosmical, ang alam ko yung Cosmological. cosmical ay pang heavenal. Hindi, iba naman to, bro. This is cosmological. Cosmological argument. Yan. So we have the teleological naman. Nagfo-focus naman siya dun sa purpose. Bakit tayo nandito? No? Ano yung purpose? Bakit ganito yung mundo? Bakit kaya naka-align ang mundo sa pag-support ng life? Etc. So, kumbaga, inaaral mo na itong mga bagay na ito ngayon ay merong reason. At ang reason na yan ay dahil sa merong Diyos na nag-design ng lahat ng ito. Perfectly, according to His knowledge, parang ganon. Yan. And power. Then we have also the moral argument. Yan na, mainit-init ang usapin dito kasi it involves both moral philosophy and moral theology. Gaya yung paborito ni Masha, yung utilitarianism. Yan. Pasok dyan ang utilitarianism. Yung view ni you will die, no? Yung realism, no? Atheistic realism, no? Secular realism, no? Nakalimutan ko lang yung ano niya. Diyan din pumapasok yung theistic realism nating mga Katoliko, no? We reject utilitarianism ni Masha, parang ganon, di ba? Etc. And pinag-uusapan natin diyan yung free will, no? Pinag-uusapan natin diyan kung yung free will ba ay compatible sa sovereignty ni God. Kaya meron tayong compatibilism, no? We study determinism and free will or God's human choices. Meron din yung yung isa libertarianism, etc. Lahat 'yan pag-aaralan natin 'yan sa KOSJM, no? With kasama natin yung mga katuwang natin sa pananampalataya. Ayan. Sige lang, Brother Romy. Ayan. Pero kapag si Kwan nagtawag ng Soriano, ano yung na-master niya po din? Ay, wala po. Yung napalagay niyo Sorianism po. Ayan. So, yan po yung sa moral argument. Ito ba ay subjective? Paborito to ni Evander, di ba? Ito ba ay subjective, objective? Ito ba ay relative? Yan. Diyan pumapasok lahat yan. Paborito nilang topic yan eh. No? Sa mga, hi Brother Cablaw, topic na yan. No? Yung mga anthropological constants, pag-aaralan dyan. No? At kung ano pa. Yan. So, yan po. All of the above, basta patungkol sa moralidad. Di ba? Ganun lang yun. Oh. Si Soriano naman daw, denialism. Ay, Danielism pala, Danielism. Okay. So, baka may makarinig dyan. ang next is the ontological argument. Proposes that the concept of a supreme being implies necessary existence. So, dapat, ang Diyos, para dyan, sa view na yan, is necessary being. Hindi siya contingent. Anong ibig sabihin natin pag contingent? Kapag sinabi natin contingent, there was a time that it was not. It could have not been otherwise. Subject to change. Tayong lahat ng lilikha, ang mundo, ang daigdig, etc., tayo ay mga contingent being. Ang Diyos lamang sa atin, ang Diyos ay necessary being. Contingent versus necessary. Pag sinabi nating necessary, talagang siya talaga, nandyan talaga. There was no time na hindi siya nag-exist. No. Correct. Kapag naman kapag contingent, nakadepende siya sa someone for his existence. Parang ganon. Kapag naman necessary,
Hindi, kasi nasa kanya na yung fullness ng ano ng lahat, yung perfection nasa kanya na 'Di ba? Ina-argue natin lahat diyan. Kaya pumapasok diyan yung mga mostly na yung kay Saint Anselm of Canterbury, pumapasok diyan yung ni-revive ni Godel, no? Godel's ontological argument, of course the very famous na kay Plantinga, the modal ontological argument na paggamit ng S5, a very high kind of logic, no? Kasi merong ano diyan S1, S2, S3, S4, S5, no? So yung ginagamit na ni-utilize ni Plantinga diyan is yung S5 logic, no? So ako nga nag-devise din ako ng sarili kong argument It's more on the ontological argument, no? Pinost ko, no? I'm still on the process of polishing it. Ayan. Para tingnan natin kung masagot natin lahat ng ng arguments na kasi nasa akin na yung lahat ng halos arguments na ibinato doon, and we have answers to it, no, etc. Theodicy, ay nako, sa theodicy pumapasok dito, actually parang related sila dito related yung moral argument at saka theodicy, kasi sa theodicy naman, no, it provides a philosophical justification, no, or sufficient reason for why God permits evil. Pinag-aaralan yan, moral evil, natural evil, no, yung mga objection dyan ni Masha. Kaya si Masha ay nagsusubscribe na daw ngayon sa utilitarianism. Si Masha na daw nakita ko sa o kaya yung tawag dito, Masha, yung kay yung isa, kalimutan ko yung isa di ba? Yung halimbawa, Brother Von, yung pagsagot natin sa Kantialism, meron pang isa. Yan, deontology. Yan, paborito natin yan, deontology. Pero mas nagsusubscribe ang Katoliko, although ang Katoliko ina-accept niya kasi ang deontology, pero mas nagsusubscribe tayo doon sa ano na yung may salitang virtue, nakalimutan ko, Masha Baka pwede mo ipaalala sa akin. Yan. Virtue ethics. Yan. So, ang the Catholic Church is heavily ginagamit niya ang virtue ethics. Hindi siya masyado sa deontology, and nire-reject niya ang utilitarianism. At saka nire-reject niya yung mga iba pang mga arguments. So, pag-aaralan natin yan lahat. Yan. So, alimbawa dyan, sinasagot natin yung the moral problem of evil, no? Bakit may suffering, ganyan, yung question of suffering, yung mga paradoxes. Tapos, kinasagot din natin ito yung evidential problem of evil, na the sheer volume of evil na nag-e-exist sa mundo implies that it is impossible for an all-loving, all-knowing God to exist. Kasi meron mga tinatawag na mga gratuitous evil Meron mga unnecessary evil Bakit yung hayop kailangan pang mamatay na kahit kapapanganak pa lang? Bakit si tatay dyan na nagtatrabaho lang naman, ba't nabagsakan pa ng puno? Etc. Kung mabuti ang Diyos at merong Diyos talaga, dapat alam ng Diyos itong mga to at napigilan sana to. Dapat kung mabuti siya na Diyos, dapat ganyan, etc. No? So, we also have the logical theistic arguments na kung saan naka-heavily rely lahat ng mga ito dito. Okay? Kasi lahat naman sila nag-utilize ng philosophical and or logical arguments. Yan. So, those are the some approach sa natural yung apologetics. binigay mo kanina. Yung binigay mo kanina, yung namatay ganito si Lolo, nagtatrabaho lang naman kanina tapos nahulugan ng kahoy. Mahirap yun, nasagutin din po. Oo, may mga sagot naman tayo dyan. Often about free will, about greater good, etc. Marami tayong sagot naman dyan to counter those arguments. Nasa iyo lang kung paano mo siya i-articulate, and nasa dun sa kasagot mo din kung paano siya tawag dito, paano siya i-accept, parang ganun. Pero it's a continuous process of dialogue, no? Atheism, yung mga direct challenges natin dyan, atheism, agnosticism, skepticism, pero ano tong mga to
tawag dito, parang something like practical atheism pa rin tong mga to, naturalism, scientism pa ngayong iba, free thinker thoughts and some elements of Gnosticism. Ayan. Ay, hindi pa masya. Ayan. So, let's proceed now with the Christian apologetics. Tapos na tayo doon. Ang dami pa pala. Sorry. So, for Christian apologetics, it defends the truth of Christian worldview and thus the basic teachings of Jesus Christ. What does this mean? In short, that God the Father sent Jesus to save the world by laying down His life to redeem us from our sins. This type of apologetics involves building the case for the faith from not only scripture but also tradition and history otherwise. So mostly yung mga infidels, pagans, ibang religion, etc., sila naman yung focus natin dito. So, for example, Muslims, di ba? Muslims, yung mga pagans, etc., mga hindi Christians gaya ng INC, so sinasagot natin sila sa Christian apologetics. Hindi, joke lang. Sa Catholic apologetics yung sa INC, di ba? So, lahat yan pinag-aaralan natin dyan. Mas focus tayo dyan sa pagbibuild ng case sa historicity of Jesus Christ and the credibility and the credentity of Christian faith. Ano yung credibility nito? Bakit ano yung mga taglay nito para paniwalaan? At ano yung credentity nito? Bakit ito ay karapat-dapat na paniwalaan? And so, history of Christian apologetics, no? Shortcutin na lang natin yan kasi medyo mahaba-haba yan, no? Parang pinoint out na lang natin yung mga kailangan dyan. So, the first period is the apostolic and early church, no? Kaya nandiyan si Saint Justin Martyr, Tertullian, Origen, yung mga notable figures dyan. Apologies against Judaism and paganism, monotheism versus polytheism, and the defense of Christ's divinity. Kaya marami silang writings di ba? Mga treatises, etc. Kung gusto nyo matuto dyan, patristic evidences, patristic writings, ayan. Chat nyo lang po si Isaac. Second period, medieval apologetics, around 6th to 15th century, apologies against Islam and Greek philosophy, development of natural theology, dyan na talagang hinarmonize yung faith and reason. Ang notable figures naman natin yan, si St. Augustine, si St. Anselm, si Aquinas, no? May mga sinulat sila dyan Halimbawa, no? Discussion between Saracen and Christian, the Summa Tullius Heresis Saracenorum ni Peter the Venerable or Benedictine, the Pugio Fidei Christianae ni Raymond of Martini, isa siyang Dominican, St. Thomas Aquinas Summa Contra Gentiles, Louis Vives sa De Veritate Fidei Christianae, at yung Dutch theologian na si Hugo Grotius, De Veritate Religiones Christiana. At yung mga nauna naman, Justin Martyr, yung kanyang apology, no? Yung Plea for Christians ni Athenagoras, yung apologetic ni Tertullian, Discourse to the Greeks ni Tatian, three books of Autolycus ni nabubulol na ako, Theophilus, Epistle to Diognetus ni Matites, saka etc. So marami tayong mga documents diyan na pinagbatayan ng mga ginagawa, mga nila noon, teachings nila. And then sa number 3, the third period is the Reformation and Counter-Reformation. Around 16th to 17th century na yan. Catholicism in conflict with Protestantism. Martin Luther, as we know it, di ba? And the others. Doctrinal clarification, we have the Council of Trent, no? Systematic theology, authority, diyan talagang in-emphasize yung scripture and tradition and the sacraments. Notable figures natin yan. On the other side, si Martin Luther, John Calvin, of course, nandiyan yung mga great natin, no? Na Pope, mga theologians natin, si Cardinal Cajetan, etc. Si Eck, yan. And the fourth period is the modern and contemporary.
18th century to present. Christianity in conflict with rationalism, skepticism and atheism, engagement with science and modern philosophy, faith versus reason debates, historical reliability of the scriptures. Diyan na rin papasok yung mga textual criticism, debates, etc. And of course, notable figures yan, Blaise Pascal, Pope Benedict the 16th, sino pa ba? Yung si Newman, ayan, Lagrange, etc. Ay, dito ata pala sila Lagrange. Yeah, yung soul making, paborito ni ano yan, ni Kay, yan. Christian apologetics, no? So comparative study of religions, no? Study of religious claims outside Christianity and defend the faith against non-Christian teachings that are deemed contrary or inconsistent with the Christian faith. Yan yung focus ng Christian apologetics natin. Ayan. No, sa mga nandito sa TikTok, no, kung hindi niyo makita masyado, comparative study of religion, study of religious claims outside Christianity, and defend the faith against non-Christian teachings that are deemed contrary or inconsistent with the Christian faith. Ayan. Talunin ang mga manalista. Ay, dito pa, Brother Masha. Core elements of Christian apologetics. Marami pa pala. Nako. First, defensive apologetics. Defensive, hindi agad negative to Defense, answering objections, removing intellectual obstacles to faith, and refuting accusations against Christianity. Number 2, offensive apologetics or the vindication, making a positive case for the truthfulness of Christianity using reason, evidence, and historical data such as the resurrection, parang yung ginawa kahapon ni Christian Logic, biblical foundation, centering arguments on scripture as the ultimate authority rather than relying solely on human reason, rational and evidential argumentation, utilizing logic, the law of non-contradiction. Pero dito naman sa atin, hindi lang scripture, pati tradition and the magisterium. Scientific findings and historical evidences like the reliability of the Bible to support claims. We have also gentleness and respect, hindi mawawala yan, no? The manner of defense is crucial. It must be done with love and humility following the instruction of 1 Peter 3:15. And worldview engagement, addressing the philosophical foundations of competing belief systems and demonstrating the consistency of Christian worldview. Okay. So, parang ganun siya. Okay? So, ayan, sa Catholic apologetics. Nagtatanong sana ako eh. Wait lang, Okay brother. lang. Brother, pero tapusin na lang natin to para Hindi Tuloy-tuloy na lang. Oo, brother. Thank you. Para nasa Vince. So, for the Catholic apologetics, okay, for the Catholic apologetics, Hindi makatarag Father Puti paggabi na may mga gala ka. sige, oo. For Catholic apologetics naman, well, kahit hindi na natin siguro ipaliwanag yan, alam na ninyo yung ibig sabihin ng Catholic apologetics. No? So, tayo bilang mga Katoliko, we use the teachings of the church and all the knowledge we have, no, as long as it is compatible with the faith, to defend the truth of the Catholic religion, the one true church founded by the Lord Jesus Christ. Of course, in our words, di ba? So, it doesn't matter. You can use yung mga nasabi natin kanina, no? Pera dun sa fideism. Joke lang. Hindi, okay lang naman yun as long as hindi naman yung extreme na fideism, no? Presuppositional apologetics, evidential apologetics, classical apologetics, ayan. Pwede mo sigurong yan, no? Cumulative apologetics gamitin as long as hindi siya magkokontra dun sa pamamaraan mo, di ba? So, we defend the faith, no?
heavily dogmatic dito, no? Marian dogmas, Christology, the Trinity, ecclesiology, pneumatology, hamartiology, etc. Ayan. So, kumbaga, marami tayong ano diyan, na pag-aaralan pa. Ayan. So, tayo, no, we ought to become, or some of us ought to become Catholic apologists, di ba? Gusto natin maging Catholic apologists. Who among you here are members of Catholic Faith Defenders? Alam ko meron. Members of Catholic Crusade Ministry, members of Ethos Votum, no, members of ano pa mga groups yung nandyan, di ba? Yung mga marami, di ba? Etc. No? Pero tayong lahat ay meron tayong karapatan na idepensa yung ating pananampalataya by virtue of our baptism and or our confirmation. Okay? And sinasabi sa SPMS, no? Yan, St. Peter's Men's Society, kabilang po kami dyan, Magistrate, ayan. The Knights of St. Justin Martyr, Catholic Apologetics Ministry, TASDAM, yan, the Athanasians, no? Of course, the Polemics Corner, no? Dami natin, no? Ano pa kina Brother Ed, no? The Templars, no? Yan, Knights of Columbus, ayan, etc. So, napakarami pala, no? So, pag titignan mo yung ano, yan, KOSJM, syempre di mawawala, the Knights of St. Justin Martyr, ayan. So, napakadami, no? Nating mga dapat na pag-aralan. Nating mga kasama, I should say. And sinasabi sa atin ng Plenary Council of the Philippines, Second Plenary Council, na we should, na yung mga parishes natin, yung mga priest natin, should encourage and support the laity, no? Sa pag-engage sa apologetics and evangelization in public fora, in evangelization using platforms na gaya nito, social media, utilize natin. 'Di ba? As long as it is fruitful. Okay. And charitable. Okay. So, fundamental theology, ibang mga seminaries ata ngayon, wala na silang specific na subject na theology. Na apologetics. Kasi napasa ilalim na siya dito sa fundamental theology, bagamat ang apologetics is part ng dogmatic theology according to theology books, no? Fundamental theology and apologetics are closely related, often overlapping or interchangeable disciplines that justify the reasonableness of faith. With fundamental theology examines the foundations of faith and the act of believing. Apologetics is its practical defensive arm, defending the truth of Catholicism against objections. So nakuha po natin yung kanyang kumbaga yung kanyang tawag dito, yung kanyang overall framework, no, and basis is the fundamental theology. Ayan. So si Robert Sungjenis, patay na ba? Hindi ko nabalitaan na. Sorry. So, relationship with other beliefs, dyan na pumapasok yung ecumenism and interreligious dialogues, pero minsan sinasabi nila na ang apologetics daw ay kalaban ng ecumenism. Pero depende sa pananaw natin yan. Ayan. So, saka natin itatopic naman yan. Na ano lang natin. Kasi syempre, sometimes, meron yung proper na ka-debate, meron naman yung hindi proper na ka-debate. No? Or deserving na ka-debate, meron din naman yung hindi deserving. Ayan. So, the apologist, no, St. Justin Martyr, no? The Spirit of Assisi, according to, anong document ba ang Fratelli Tutti? Ayan. Ako. Di ba, Prof? According to the Fratelli Tutti. Ayan. Yes. Yes. Okay.
So, bilang mga apologies, ano yung mga dapat nating isaalang-alang mga brothers? Kaya tayo nagkakaroon ng mga ganitong formation. Ang purpose natin dito, hindi lang para matuto. Ang Ako purpose magsasagot. natin dito ay para ma-form. Kaya ang tawag natin dito Assembly. at sa mga susunod na mga lectures natin ng apologetics sa KOSJM ay formation. So magkakaroon kayo ng formation. Hindi ito loko-loko. Kung hindi kayo serious na mag-apologetics, you may leave. Ganun lang. Yes, this is actually part of their formation, Uncle Vadi. But then, because this is general knowledge naman, we call it the creed, the code, and the cult, no? Following SPMS and the Petrine spirituality. Kaya ang naunang ginawa natin sa mga taga KOSJM, nagkaroon muna sila ng spiritual Petrine formation. Pero hindi natin natapos yung 3 stages na yon. Bakit? Kasi nagkaroon ng Lent. Parang sinopercede nung Lent, no? Yung reflections ninyo ng Lent. Kaya, siguro may time na hihingaan ko kayo ng reflection ninyo sa Lent. Kung ano ba yung dapat na maging attitude natin. Pero tignan natin, baka pwede natin isingit, no? Pag hindi, wala tayong proper apologetics proper, pwedeng magsingit tayo ng mga spiritual na constant na spiritual. Pwede naman yun, formation para at least na kayo, tawag dito na heads up kayo, no? Nare-refresh pa rin yung spirituality ninyo, hindi pure intellectuality, no? So, this is your formation already. So, this is a serious apologetics. We are under the wings, under the wings tayo, the guidance tayo ng mga established na organizations. Meron tayong SPMS, magistrate, yan. Diba? So, be serious. No? If you want to be apologies, kung gusto niyo talaga, dito ko na-observe, kung gusto talaga ninyong idepensa yung pananampalataya. Kasi you are eager to learn in defending the church. And once this is fully established, yung ating Saint Justin Martyr, of course, you will receive your commissioning, no, from our theological advisor, who is also, di ba? For our stand for like So, those Peter who want said. to become members stand of for the Knights of sabi Saint doon. Justin Martyr, you can just PM me po. Ay, sorry brother. PM me. Ayan, or our our knight members natin. Pwede makikilala nyo naman sila, yung mga knights natin dyan. Or pwede naman kayo mag-PM po sa page mismo ng KOSJM. Ang pangalan po dito sa TikTok ay KOSJM Apologetics. Okay, hindi ko pa nababago kasi yung username niya. No, pero it's yes po, kapag po nag-member na po kayo ng KOSJM, makikilala na po yung identity ninyo. Pero mag-PM ka sa akin, bro Vadi. Ako na bahala sa'yo. Basta ikaw naman yun eh. Okay? So, syempre mag-PM kayo para alam namin po yung, lalo na yung mga members natin noon, yung mga nauna, yung mga foundational members, syempre, alam natin yung diocese nila, ganyan, yung basic na information naman, kasi kapag i-issue sila ng kanilang certificate, ay, of course, of completion, at kapag i-endorse na sila, ay talagang mga fully pledged na sila na mga apologists, ganyan. So, we will be inviting priests, theologians, philosophers, no, to become resource speakers and formators po ninyo. Don't worry, no? Yan. We will be inviting friends. And of course, yung iba, mga kaibigan din natin dito sa TikTok na nakikita ninyo dyan. Halimbawa, yan, pag sa liturgy, no, si Brother Bruno, ayan. No, pag about sa catechism, no, yung mga pedagogy, no, and andragogy, nandiyan si Sister Lyrica. And mga kaibigan pa natin dyan, di ko nababanggitin yung iba, no. Alam na nila yan kung sino sila. Church fathers, nandiyan yung mga expert natin sa patristic, sa philosophy, gaya ni Prof. Manny, yan. Invite natin. No, Christology, mga yan. Mapag-aaralan nyo yung mga yan. Logic, pag-aaralan din natin yung mga yan. I already contacted my friends na expert sa logic, no, na may mga talagang logicians, no. So you will learn the basics of it. So hindi ko po kayo pababayaan, hindi po namin kayo papabayaan, no, dito po sa
Kayo kasi kayo ay mga anak, no? Anak ng of course brother ka-magistrate Django, oo. Meron pa tayong canon lawyer na pare na magtuturo sa inyo ng basics of canon law siguro pag hindi siya busy. Yan. So, itong mga ganitong mga adhikain, sumama po kayo. Kahit alam nyo magagaling kayo, pero hindi po biro ito. And of course, may magtuturo sa atin ng basic na Greek, Latin, Hebrew, no? And sa mga grammars. Ayan, si Uncle Don Juan, yan. I-invite natin yung mga speakers. Yan. The art of debating. Ayan. So, ayan. So, yung mga kabataan, ang primary focus natin, mga kabataan, no? So, if you want to become members, you will, kasi ang concept nito para siyang knights. You will be knights. Knights of Saint Justin Martyr. So, kung merong Knights of Columbus, syempre, in the future, in the grace of God, baka kapag nakuha natin yung ecclesiastical approval natin, parang ganun, kumbaga recognition natin pag nailakad na natin, don't worry. No. So, let's see. Ipag-pray po natin. Ayan. Pero kailangan natin ma-establish yung core group natin. Okay? Maganda sana Knights of the Church. Pwede naman yun. Hindi naman, kasi ito specific talaga to. So may talaga. May reason kami bakit Saint Justin Martyr. Okay. Because he's the father of apologetics. Ayan. So, head, ano yung mga three key aspects ng apologist? Again, sinasabi natin na hindi tayo perfect. Lahat tayo nagkakamali, even me. Pero, at least, alam natin yung mga bagay nito. The head, intellectual, knowledge of theology. Hindi natin sinasabi na maging theologians tayo, mga pari tayo, no? Mga laiko. Pero if we can study, why not? 'Di ba? Nakikinig tayo sa mga professor natin. Ayan. Sa mga pari natin. Ibang master Yeah. dito. Natawa na naman ako kay Father. Wait lang. Natawa ako kay Father. Anyway, sorry. Naka-on mic pala ako, sorry. Hindi po, evidence, no? Hindi puro ngaw-ngaw. Hindi puro laway-laway. Not necessarily na puro verse, pero may laman yung sinasabi natin. No, logical. Heart. May puso tayo. Yung character natin, may passion, humility, and relying on the Holy Spirit. We are not the ones who are converting people. It's the work of the Holy Spirit. No? Experience. Pero nagigain nyo yung experience at knowledge. Kaya nga nandito yung mga expert dito na tutulong sa atin na mga kaibigan natin No? Thank God at meron tayo. Di ba? Hands. Yung skill. The ability to converse effectively, gently, and persuasively in daily life. Yung semi-sermon ko po kanina dito, hindi po para sa mga audience para lang po sa pamilya namin yon na mga taga KOSJM. Yung mga bata naman natin diyan, mababait naman yung mga yan They're very good, no? So, what is doing apologetics? This term, doing apologetics is really a term. Like doing theology. It's not just doing theology, but when we say doing apologetics, pinabati ko pala si Prof. Manny. Hello, Prof. Ayan. First, know the scripture by chapter and verse. No, not necessarily na ikabisa mo. Pero kapag meron kang pinag-aaralan, huwag ka lang mag-cherry pick. Dapat alam mo yung context, alam mo yung exegesis, alam mo yung hermeneutics nun. Alam mo yung sinasabi ng author nun at yung pinaparating nun. Di ba? Number 2, binabati ko pala si Prof. Alexander Miguel. Know what the Catholic Church actually teaches. Ano ang itinuturo ng Katolikong simbahan? Di ba? Yan ang mahalaga. Number 3, bring back the faith in its fullness everywhere. Di ba? Its fullness, hindi lang tipid. Hindi lang tinitipid natin ang pananampalataya natin, mga kapatid, no? Gising pa ba yung mga taga KOSJM dyan? Gising pa ba kayo? Yung iba nandito sa TikTok Pero yung mga nasa Discord, gising pa ba? Nandyan pa ba?
Sige, buhay pa sila. Very good. God bless you all. Of course, ito dapat ang pinaka-importante, sorry po love Christ. Love Christ. Yung pagmamahal natin kay Kristo. No, kung sa kanila, mahal nila si Manalo, sa atin naman, mahal natin ang Kristo. Acknowledge the virtues of non-Catholics in a way na we don't compromise the teaching of the Catholic Church. Diba? So, yan. Pag-aaralan dapat maano nyo lahat yan sa character natin lahat. Lahat tayo, tinutulungan natin yung bawat isa sa atin. We form each other. Hindi lang yung formator ninyo. I don't want to be called that. I'm just a facilitator because I just facilitate your growth dito sa group natin. No? So, you need to parang kumba develop a distinct character. Tama yung sinasabi naman ni Prof. Manny, attitude, no? A unique character na talagang kakikitaan kayo kung paano ninyo na-utilize ang methodology ng apologetics. But more importantly, to live, no, isabuhay ninyo ang apologetics. Kaya there is no such thing as I'm quitting apologetics, guys. There is no such thing as that. No one quits from apologetics. Meron ka doon. We may be tired of Kapag di nila apologetics, but we don't quit in apologetics. Because once we quit in apologetics, press 1, pag we quit in apologetics, it's like saying na we quit defending the truth. But the truth does not need apologetics, di ba? Because the truth can defend itself. But then sometimes we have considerations na tinitignan no? So, yeah, correct, brother Don Juan, di ba? Sa formation sa CFD, it's for God and His church. Kaya pro Deo et Ecclesia. No? Kaya ang napaka-importante diyan, we do apologetics not because we are defending ourselves. No? We are not defending ourselves Karamihan ng nag-apologetics ngayon, kahit tayo minsan, nagiging guilty tayo sa apology of oneself. Parang dinedepensa natin yung sarili natin na stand rather than the stand of the church. And of course, present our faith in Christ's Eucharistic presence while anticipating that our belief in the Eucharistic may be difficult for non-Catholics to accept. In short, wag nating kalimutan si Kristo na nasa Eucharistia. He is the fuel, the food na kailangan natin. Kaya as much as possible kapag tayo nakikipag-debate, dapat ang debate pinagplaplanuhan. No? Sometimes hindi yung kumbaga on the spot. Okay ang on the spot kung kaya mo, pero sometimes may mga debate na pinag-aaralan, pinagplaplanuhan. Hindi lang intellectually, kundi spiritually. Okay, kung may debate ka na major debate, magdasal ka, magrosaryo ka, kung kinakailangan, magpunta ka sa adoration chapel, mangumpisal ka, magsimba ka. Diba? At kapag ikaw ay isang apologist, dapat prayerful ka din. No, prayerful ka din. That's a good quality of being a good apologist. Prayerful ka din. Hindi mo tinatanggal ang Diyos sa sarili mo. So that's doing apologetics. So what are the characteristics of effective apologists? What an effective apologist is and is not is faith, skilled and knowledgeable, humble. Humble and with self-deprecatory humor. Sometimes meron tayong tinatawag na reflex pero saka ko natuturo yan sa methodology natin. Praise and relies on the Holy Spirit, argues out of other-centeredness with the goal to win both hearts and minds, growing in virtue. And what is not,
weak in faith. That's why you need discernment na. Kailangan nyo nang i-examine. Makes up answers on the spot and hope for the best. Kaya dapat importante ang knowledge talaga. Hindi lang yung mag-iimbento ka. Know it all and mocks others. Nako, minsan nagigilty tayong lahat dito. Preoccupied with his own thoughts. Argues out of self-centeredness with the goal of simply winning an argument. Kaya sabi nila, sometimes masakit ang formation. Kasi pwede kang mabukulan. Kaya kung nabukulan tayong lahat dito, talaga siguro, no? Good thing kung hindi tayo mabubukulan. Pero aminin natin, meron tayo nitong mga ganyan. 'Di ba? Natawa na naman ako kay Father. Wait lang. So, siguro this is the last slide, brothers. Thank you, no? Sickness, the sins, and the antidotes or the counter to the sickness. Number 1, illness of an apologist, biting off more than you can chew. This is from the Petrine Apologetics Formation of our SPMS. So, kinumbine ko lahat dito. May pang SPMS pa, may pang CFD pa, di ba? So, biting off more than you can chew. That is the apologetic gluttony, ang tawag dyan. Sometimes, it's not bad, brothers and sisters, to say, at the moment, I don't have the complete answer or the answer. But I will answer you once I have it. Ay, tatanong ko si Father muna, baka kasi hindi ako sure dun sa masasabi ko sa'yo. It's not degrading. Depende sa kausap mo din naman pala. Minsan kasi, pwedeng hindi kasi din sumagot, di ba? Pero, iwasan natin ang spiritual gluttony. Natawa ako, sorry, guilty po ako. Reducing faith to apologetics. Always remember, and apologetics to faith. No, always remember, faith and apologetics are complementary. Without faith, there is no apologetics. Okay? Di ba? Reducing faith to a mere apologetics. Yung ginagawa natin, this is not the wholeness of our faith. At yung apologetics na ginagawa natin, this is not our faith. No, it goes beyond pa, far beyond. Yung faith natin mas malaki ng malayo kaysa sa ginagawa natin at nalalaman natin sa apologetics. We can never know everything. Okay? Lahat tayo nabukulan diyan. Number 3, confusing faith with arguments, with our arguments. Our arguments does not necessarily equate with the faith that we have. Argumento na lang natin yon, pero yun ba talaga yung sinasabi ng simbahan? Nako, bukol na naman tayo dyan. No, that's why we learn from each other Di ba? We learn from each other. Ano tong isa? Contentiousness. Yan. Contentious ka masyado. Yan. Ito pa, not distinguishing enemies from allies and co-belligerents. Ay nako, medyo ano to medyo hindi ko alam. Sometimes, hindi lahat ng hindi natin kasama sa pananampalataya kalaban natin. Sabi ni Kristo, who is not against us, o who is for us is not against us. Hindi porke may umakyat lang na pastor sa live natin, may umakyat na protestante, awayin natin agad. Hindi porke umakyat si ganito, na iba lang yung paniniwala, aawayin natin agad, babanatan natin agad. No, again, hindi ko sinasabi na hindi ako ganyan. Minsan, guilty ako dyan. Sometimes, we need charity sa mga kaibayo sa pananampalataya natin. Or kahit dun sa mga hindi natin kasundo, kasi baka meron tayong common ground na magagamit. Kahit pa sa benefit na lang natin. Di ba? Naku, hindi galing sa akin to Galing sa SPMS formation to. Papakita ko yung source nito. Hindi galing to sa akin. Kinuha ko to sa SPMS formation. Sa iwasan natin ang very aggressive. Pero sometimes, nagiging aggressive tayo minsan kung tanga naman talaga yung kausap mo, parang ganon, di ba? Pero as long as maganda yung pag-uusap ninyo at
Halimbawa, nandito halimbawa, meron dito isang protestante, may isang born again dito, kausap natin magdamag, tapos meron kayong kasama, tapos biglang nagsalita, talagang tanga yung mga born again eh. Ganon, pero alam niyang may born again doon. Huwag namang ganon. Yung mga ganon, di ba, halimbawa. O kaya, kayo kasi mga protestante, lahat kayo may susunod sa impyerno, parang ganon. O kayo mga schismatics, mga orthodox, mga ganyan. Huwag namang ganon, di ba? Okay. Na ipitin na lahat, etc. Again, this is from our formation sa SPMS po yan. No, I did not invent these things. Trying to win the argument. Guilty din lahat tayo dyan. Again, lahat tayo, guilty na naman. Oh, KOSJM, nandyan pa kayo. Natulog na ba si Ram? Nandyan pa ba si Ram? Oh, Yan pa ako. oh, nandyan pa. Very good. Yan. Pride. Ito ba? Pride. Sako na. 'Di ba? Lahat tayo meron ng sabon, panlaba, pride. 'Di ba? Pero ang mahalaga, wala tayo sa false teaching gaya ng mga sa iglesia ni Manalo. Ayan, kasi may napadaang iglesia ni Manalo eh, no? Pero don't worry mga kapatid, kasi kung meron sickness, meron pang counter. Oh. Ano 'yan? Antidote number 1. Biting off more than you can chew, you need prayer. You pray for the increase of knowledge. Reducing faith to apologetics, study. You need to study well your faith. Confusing the faith with our arguments, you need dialogue. Sometimes even internal dialogue. Kung pwede mong kausapin yung sarili mo, gawin mo eh. Contentiousness, clarity. Not distinguishing enemies from allies and co-belligerents, faith. Paunlarin mo ang faith. Trying to win the argument, you hope. And of course, we counter pride with love. Ay, wala na. So thank you very much for tonight, brothers and sisters.